Dalawang nasawi kabilang ang isang awol na pulis sa operasyon ng mga pulis kontra droga sa San Rafael, Bulacan. Sa Quezon City naman, 12 suspect ang inaresto sa isang hinihinalang drug den. Live mula sa San Rafael sa Bulacan, may report si JP Soriano. JP? Jessica, dalawang pinaginalaang drug pusher nga. Isa nga dyan ay nag-awol na pulis ang patay matapos isang drug buy-bust operation dito sa may San Rafael sa Bulacan. Kasabayan halos, Jessica, ng isa pang hiwalay na drug buy-bust operation dyan naman sa Quezon City ngayong araw din. Nasawi ang isang awol na pulis Bulacan at kasamahan nito sa isang buy-bust operation sa barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Nabaril si PO1 Edison Liwag at kasama nitong si Regan De Leon nang manlaman di umano sa mga nag-ooperate na pulis. Ayon kay Superintendent Orlando Castil Jr., isinagawa ang operasyon matapos daw mapag-alamang si Liwag pala ang supplier ng droga sa barangay Tukod at kalapit na mga barangay. Nandun yung suspect, may imminent na danger din sa ating kapulisan, karoon ng putukan, hindi na ganun po nangyari na sinamampalad lang na siya po nasawi. Na-recover daw sa kanila ang 8 sachets ng hinihinalang shabu, ilang kalibre ng baril gaya ng 9mm Pietro Barretta at kalibre 38 na baril. Inaresto naman ng San Rafael Police ang kinakasama ng suspect at naharap ngayon sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa kapitan ng barangay, 7 buwan na raw nilang alam ang tungkol sa operasyon ng nag-awol na pulis. Pero natakot daw silang magsumbong sa mga otoridad. Hindi namin malam dahil may pananakot na siya ay pulis pa. Ang mapanganib po dito na titingnan natin is yung bahay nila ay kalapit lang mismo ng school, ng eskwelahan ng barangay, na kung saan iniwasan natin baka itong mga estudyante natin ay nagiging biktima na din nila. Sa Quezon City, isang compound naman ang sinalakay ng Quezon City Police District Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group. Sa unang tingin, tila ordinaryong paupahan lang ang mga naroon. Yun pala, talamak ang bentahan ng droga sa lugar. Bukod sa bagsakan ng droga gaya ng shabu, ginagamit din daw ang compound na ito sa drug session. Nakumpiska ang hindi bababa sa 40 plastic na may lamang hinihinalang shabu na nagkakahalaga raw ng 35,000 pesos. May nakuha ring cellphone, tablet at cash na nakolekta raw mula sa pinagbentahan ng ilegal na droga kaninang madaling araw lang. Na-recover din ng isang samurai sword o katana at isang .22 caliber Magnum. Ang mga gadget at mga iligal na armas ay bayad umano ng mga kliyente kapalit ng shabu. Ang pag-operasyon sa illegal na droga, hindi lamang pulis, kundi tulong-tulong dito yung barangay officials, lalo na sa yung barangay chairman natin, yung komunidad at yung pulis. Mini-meeting namin ang mga purok leaders at in return, ito naman ang mga impormasyon na binibigyan ng purok sa amin. Tapos pag nakuha namin impormasyon, pinapasa namin sa mga kapulisan. Naaresto naman sa operasyon ang 10 lalaki at 2 babae. Karamihan daw sa kanila, huli pa sa aktong gumagamit ng droga. Kalakaran na raw ito kapalit ng hanggang 40 pesos na upa sa paggamit nila ng droga sa lugar. Kabilang naman sa mga hinuli ang mismong may-ari ng bahay na naka-oxygen at dextrose pa. Hindi ko alam saan galing yan sir. Pero nandito lang ho kayo? Hindi ko maalis. Hindi ko nakikita, nandito kayo? At Jessica, balik sa nangyaring buy-bust dito sa may San Rafael, Bulacan. Ayon sa Bulacan PNP, ito na ang ika-6 o 7 na nangyaring drug buy-bust operation sa Bulacan sa loob ng 1 buwan na nauwi sa engkwentro. Kasama na nga rin, Jessica, yung nangyaring buy-bust sa may Norsagaray kamakailan lang, kung saan nauwi rin sa engkwentro at napatay ang 4 na pinaghinalaang drug pushers. Jessica? Alam mo, JP, maganda siguro at this point, no? Makagawa ng assessment o evaluation if we are winning the war against drugs. Kasi napapansin mo ba, maya't maya, ang daming nahuhuli, no? At hindi na lang small-time operations ito, mga shabu-tiyangge. Nung isang gabi, 20 million worth yung shabu na nakuha sa isang foreigner pa. Although, syempre, hindi pa natin alam kung anong kwento nun, pero yun ang allegation. But the point is, parang malalaki at malalala yung mga kaso ng mga droga na ire-report sa media, no? Ay, paano ba? Pero kahit ganon, maya't maya pa rin, meron pa rin.
Tama, Jessica. Alam mo, in fact, itong mga nakalipas sa linggo lang, ilang buy-bus operations na rin yung na-cover natin sa Maynila, sa Quezon City, sa Las Piñas, at maging dito sa Bulacan. At ang sinasabi ng PNP, Jessica, ito ay bahagi na kanilang pina-intensify na lambat si Batu o yung kanilang kampanya kontra illegal drugs. Totoo, sunod-sunod ang ginagawa nilang operasyon, pero ang tinatanong parati sa mga leader ng PNP kung nahuhuli ba talaga yung mga pinaka-source na mga illegal na drogang ito. Siyempre, ang parati nilang sinasagot, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang investigasyon sa mga yan. Sa pagkakaalam natin, on a related note, ang PDEA ay nagkaroon ng MOU o Memorandum of Agreement sa mga iba pang mga attached agencies kagaya na ng PNP, pati na ang Bucor, para mas ma-intensify nila yung kanilang kampanya against illegal drugs, dahil ayon sa mga sources na nakakausap natin at kagaya na rin ng ating mga kasamahan sa GMA News, nanggagaling di umano sa mga drug convicts na nasa loob pa ng kulungan, yung pinaka-source ng mga illegal drugs na hanggang ngayon ay di umano nag-ooperate pa rin. Kasi hindi maubos-ubos yung droga eh. At saka ang balita ko, kung dati ganito ang presyo, ngayon parang pamura ng pamura. Kaya naman mukhang mas marami ang nalululong, mas accessible din pati yung mga drogang ito. Tama, Jessica, dyan sa report ni Cesar, dyan sa Quezon City, 40 pesos pwede ka na makabili ng kakaunti, pero ang pagkakaalam natin masyadong yung market value niyan mahal, sa 300 to 1,000 yung mga ilang gramo lang, pero napansin natin nagmumura yan, pero ang banggit din sa atin ng mga otoridad, nag-iiba rin kasi yung quality niyan, bumababa yung quality kaya nag-iiba rin yung presyo, habang nagpapalipat-lipat mas bumababa yung presyo, at habang mas dumarami nagiging napupuntahan, mas dumarami yung source, mas nagiging mura at mas nagiging accessible nga. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.